Assalamualaikum guys. Ngayon naman guys is katatapos lang natin maghatid kay madam. Pero nandito pa rin ako ngayon sa airport. Bali ngayon uuwi na ako. Habang pauwi tayo guys, mayroon pa akong babalita sa inyo na good news at bad news. Kaya tara guys, samahan niyo ko guys. Alright guys, ngayon guys is another vlog na naman tayo dahil day off natin ngayon. Pero bakit day off ko ngayon? Hinatid ko si madam. Yan yung expect natin dito guys. Once na dito na tayo at meron tayong day off, siyempre pasalamat tayo dahil may day off tayo. Pero ang nangyayari guys, kahit may day off tayo, hindi pa rin natin na kumbaga hindi pa rin natin nagagamit yung day off natin ng whole day. Kasi depende pa rin yan sa amo natin. Kasi ganito dito guys, once na yung amo mo may gusto siyang iutos or gusto niyang magpamaneho, like ganito, papuntang airport, papuntang train station, ganito sa sitwasyon ko ngayon, ay wala tayong choice kundi sundin na lang kahit na day off natin. So ang mangyayari niyan guys, no choice tayo kasi yun yung gusto nila. Dahil kaya naman natin gawin, so gawin na lang natin. Yun yung i-expect nyo dito guys, na iba pang mangyayari if ever man na andito na kayo, lalong lalo na sa mga first time na kagaya ko. Ito yung hindi natin ini-expect na mangyayari kasi siyempre first timer tayo at wala tayong idea, although may mga konting idea tayo pero hindi naman siya ganun ka dami. Ito guys, siyempre galing tayo sa Pilipinas at marami tayong experience na iba't ibang klaseng trabaho. Once na day off natin is day off. Pag day off natin, rest day talaga natin. So iba pala guys pag andito na tayo sa Middle East or sa ibang bansa, or minsan nangyayari din yan sa Pilipinas. Pero most sa mga na-experience ko guys, once na day off ko is day off talaga. Kahit isang araw lang na day off, siyempre whole day na yan wala ka talagang trabaho. Pero iba pala guys pag sa bahay na tayo nagtatrabaho, like sa mga bahay ng mga Arabo. Kasi yung expectation natin na day off is iba pala kapag nandito na tayo. So ang masasabi na lang natin is no choice, kasi siyempre nandito tayo para magtrabaho. Although may day off tayo, no choice tayo. Ayun guys, yun yung expect natin. At doon naman guys, sabi ko kanina bago tayo umalis ng airport, after natin ihatid si madam, yung good news at bad news is about sa sasakyan. Kasi guys, medyo minalas tayo nung last week. Almost 1 week na yun siya guys. So yun yung nangyari.
habang papunta kami nung anak ni madam na maestra sa school niya is minalas tayo. Minalas tayo guys kasi naatrasan nung sasakyan yung sasakyan natin. Bali ang nangyari guys, habang nakahinto ako and then nakahinto rin yung Lexus na sasakyan, bigla siyang nag-reverse. So ayun guys, akala ko guys is magre-reverse lang siya, pero ang nangyari, nagdire-diretso siya. So nagdire-diretso siya guys dun sa left side. Nagdire-diretso siya guys sa left side ng headlight ng sasakyan ko. So ayan guys, medyo minalas tayo. At ang good news naman guys is wala tayong kasalanan. Yun yung pasalamat natin. Bali dito pala guys, kapag ganun yung mangyayari, ang automatic na gagawin pala nung both parties is tatawag sa NADGEM. Bali, share ko sa inyo guys yung naging experience ko. Siyempre, first timer ako. Bali, laking pasasalamat ko na rin guys. Kasi, ang driver nung sasakyan na naka-atras nung sasakyan ko is isang Arabo din. So, yun yung pasasalamat ko. Wala akong kasalanan. Bali, yung naka-atras is isang Arabo. Bali, yun guys, ang ginawa niya, linapitan niya ako, sabi niya, we will call NADGEM. Sabi ko, okay sir. Bali, ayun yung nangyari guys, siya na yung tumawag. Kasi ako guys, siyempre first time natin ma-experience yung ganon. First time natin first time natin madisgrasya at first time natin mabanggaan. So ayan yung naging experience ko guys. Medyo nagulat ako at siyempre ng problema tayo. Ng problema ko guys kasi naisip ko yung amo ko, kasi yung amo ko madali siyang magalit. And ang pasasalamat ko pa rin guys, ang iba pang pasasalamat ko guys is yung amo ko ay yung anak ng amo ko guys is kasama ko. Siyempre ihahatid ko siya sa school niya. Bali ang ginawa ko guys nung after nung pangyayari, sinabihan ko yung anak ng amo ko guys na you saw everything ma'am, so you are my witness. Bali yun guys, yun lang yung sinabi ko sa kanya. At least yung problema ko dun sa papa niya is siya na ang bahalang mag-explain. If ever man, siya na yung bahalang mag-explain. If ever man na tanungin siya nung papa niya. Bali, ayun na guys, tumawag na nga yung Arabo ng NADGEM. Yung NADGEM pala guys, ipatag ko sa inyo guys yung NADGEM. Ito siya guys. Ito yung gagamitin guys para mag-report ng accident sa entire, I think sa entire Saudi. Yun lang yung aking idea guys. Nag-start na nga yung nakabangga ng sasakyan ko na mag-report. Nag-start na nga siya mag-report guys nung accident. So ayun guys, ang nangyari, ang sunod na nangyari guys, bali wala pa akong NADGEM na application. Siyempre, ang ginawa ko, nag-download ako. And then, meron siyang reference number guys. Yun yung reference number nung accident ninyong dalawa. So, yun yung record doon sa NADGEM. So, yung reference number guys, yun yung may lalagay doon sa form nung nakabangga at saka form nung nabangga. And ang nangyari, nag-fill up ako guys. Ito yung result nung pag-fill up ko guys. Ayan, yan siya guys. Yan yung result. So, ang gagawin na lang is hihintayin yung message nila. Yun yung sabi nung nakabangga sa akin.
Bali, habang wala pala akong sasakyan guys, ang nagamit ko is yung Toyota Highlander ni Boss Amo na nasabi ko sa last video natin na every maintenance lang yun sa pwedeng gamitin. So yun guys. Bali, no choice si Boss Amo, ginagamit niya sa akin yung sasakyan niya. Ginagamit niya sa akin yung sasakyan niya guys, kasi no choice siya. Ayun na nga guys, no. Yun muna yung nagamit ko habang wala yung sasakyan ni Boss Amo. Bali, ang nangyari dun sa sasakyan na puti is pinadala ni Boss Amo dun sa Damam. Ayan yung video guys. Bali, ayun guys, balik tayo sa topic. Nag-download na nga ako ng Nadgem guys. After ko pala mag-download ng Nadgem guys, may na-receive ako na message. So pag-click ko nun guys is lumabas na yung reference number tsaka yung form. Bali, ayun na guys, nag-fill up na ako. Bali, hihintayin mo na lang guys yung message na galing sa Nadgem about sa findings nila sa nangyaring accident sa inyo. Ayun guys, at least may idea kayo na ganito pala yung mangyayari. Bali, hindi ko lang guys na videohan yung or na screen record yung pag fill up ko guys, kasi namong problema tayo kasi nga na-aksidente ako guys. So yun yung parang kulang tayo sa focus, kasi inaalala natin yung amo natin na magagalit. Pero yun yung malaking pasasalamat ko guys, kasi hindi ko kasalanan yung nangyari. And then ang nangyari guys, after ko pala guys ma-receive yung yung report dun sa resulta ng accident, na report dun sa Nadgem, bali nakita dun guys na zero liability ako. So alhamdulillah, yun yung malaking pasasalamat ko guys, kasi yung insurance nung nakabangga sa akin ang pool na magbabayad ng gastos ng damage. Bali, alhamdulillah guys, okay na yung sasakyan ko ngayon. Ito na yung gamit ko ngayon. Kasi yung kay Boss Amo, hindi yun siya pwede gamitin guys kung okay itong sasakyan. Gagamitin lang yung siya pag no choice na, wala lang ibang magagamit. Bali, ang nangyari guys, nung na-receive ko na yung message doon sa Nadgem, ang ginawa nung amo ko, tinawagan niya ako. Kasi na-receive din nung amo ko yung result, then na-receive ko rin. Bali, tinawagan niya ako at sabi niya sa akin, bali may pinasa pala siya guys sa akin na location, which is ito guys, kita ko sa inyo guys. Bali, sabi niya sa akin, pumunta ka dyan and then ang gawin mo is tawagan mo ako after mo makarating. Yung sasakyan pala guys is medyo nahirapan akong gamitin, kasi yung tapalodo niya guys is every time na pinapatakbo ko siya ng papunta ng kanan, yung tapalodo is bumabangga doon sa tire. So ginawan ko pa ng diskarte guys. Bali, inayos ko siya ng kaunti para magamit, para kahit na bumabangga doon sa tapalodo yung tire is pwede rin siyang makatakbo papunta doon sa location na pinasa ni Boss Amo. Ayun na nga guys, pumunta na nga ako doon sa Takdir yung tawag doon guys na location. Yan pala siya guys, doon pala mag-e-estimate ng damage. Sila pala yung responsible sa pag-estimate ng damage ng sasakyan. Bali, akala ko guys, nung pagpunta ko doon is aayusin na doon yung sasakyan. Hindi pala guys, kasi may nakausap ako doon na Pilipino. Bali, hindi ko rin siya nakuhanan ng video kasi problema tayo at wala tayo sa focus.
Ayun guys, so nag-usap kami nung Pilipino na kabayan. Sabi niya sa akin, ay tinanong ko pala siya, ano pala yung mangyayari dito ba ayusin, pwede mo ba akong bigyan ng idea. Ayun, nag-usap na nga kami guys. Tapos sabi pala niya sa akin, yung pinuntahan ko na yun na area is estimation lang. Sila yung mag-estimate ng damage nung sasakyan. And then after daw ma-estimate, ay ang una pala nilang gagawin guys is i-check nila yung damage, pipicturan nila sa loob at sa labas. After that, pagkatapos nun pala guys, sasabihan ka na lang nung nag-check nung sasakyan mo na, hintay ka na lang ng message. Yun lang yung sabi niya. Bali, yun yung malaking pasasalamat ko kasi may Pilipino doon na trabahante. So kinausap ko siya guys. Ayun, in-explain niya lahat sa akin guys. Bali, ang mangyayari pala niyan guys, kapag nandun ka sa kanila, doon sa takdir, sila yung mag-estimate ng damage. After that, after nila gawin yun guys, is may marireceive ka na message galing sa kanila, which is included dun yung estimation ng damage. So na-estimate na nila yung damage, magkano yung amount, at ang gagawin mo na lang, pupunta ka pala sa insurance company. So pagpunta mo dun sa insurance company guys, dun mo na kukunin yung bayad. Yun yung pag-explain niya. And then after that guys, after namin mag-usap, medyo inayos na ng konti yung sasakyan. Linagyan niya ng tape para hindi matanggal, kasi natanggal yung takip ng tapalodo guys. Bali yun, salamat pala sa iyo kabayan, kasi tinulungan mo ako if ever man na mapanood mo itong video. Salamat. Bali ang nangyari guys is umuwi na ako, and then tinawagan ko yung amo ko na, sir, hindi pala dito ipapaayos yung sasakyan kasi sila lang pala yung mag-estimate ng damage. Sabi niya, okay, go back home. Bali yun, umuwi na ako guys. And after ko makarating ng bahay guys, ang nangyari, pagdating ko ng bahay guys, tinawagan naman ako nung amo ko. Sabi niya sa akin, sabi nung amo ko sa akin guys, hintayin mo yung taga-damam, may kukuha ng sasakyan kasi ipapaayos natin. Bali ayun guys, bali ang nangyari, hinintay ko sila guys, and then kinuha na nila yung sasakyan. Ito yung video guys. After 1 week guys, bali after 1 week guys, alhamdulillah, at naayos na yung sasakyan at magagamit na siya ulit, kasi yung sa headlight lang niya ang na-damage. Bali yung biyahe pala guys, papuntang Damam to Alcobar hanggang sa airport ay umabot lamang ng 40 to 45 minutes. Yung biyahe namin kanina ni Madam, 40 minutes lang kasi walang traffic. Walang traffic guys, kasi ngayon is Friday, so wala masyadong sasakyan na nagbiyahe. Pero mamaya, after ng Salatul Jum'ah, bali ang mangyayari niyan guys, lalabas na yung tao, magsisimula na silang lumabas, mamamasyal na sila. Lalong lalo na pag dating ng alas 5, dahil sobra ng daming tao dito guys. Ngayon is sobrang luwang na sasakyan kasi umaga pa ngayon. Bali ang oras ngayon guys, alas 10. Good luck sa inyong lahat, kasi ito yung nangyayari pala dito. Yung day off mo, hindi rin buo na sayo yung oras.
kasi pwede ka nilang utusan. Tapos yung ganitong nangyari sa akin na minalas at sinuwerte tayo is kahit ano palang ingat natin guys, kahit sobrang ingat na natin sa pagmamaneho, may times talaga na mangyayari sa atin yun. So lagi tayong magsabar kasi ang ipasalamat na lang natin is hindi ako ang may kasalanan. Yun yung pinakamalaking pasasalamat ko guys, kasi hindi ako ang may kasalanan doon sa nangyari. Kasi kapag ako yung may kasalanan guys, kulang yung idea natin kung ano ba talaga yung mangyayari. Kung yung insurance ko ba ang magbabayad, yung insurance ng sasakyan guys na gamit ko yung magbabayad, or ikakaltas sa sahod ko. Bali doon sa mga kapwa ko dyan na family driver na may idea, ma-share naman siya guys. Pa-comment naman guys kung sino ba yung magbabayad, kasi siyempre first timer tayo, wala tayong idea. So ang naging idea ko lang guys, ang nagbayad is yung nakabangga sa akin, kasi sabi niya sa akin, don't worry, my car insurance will pay the damage. Yun lang sabi niya. Parang wala lang sa kanya guys. Tapos ang maganda dito guys, kalmado. Kahit ganun yung nangyari, kalmado yung mga tao. Kahit ako, siyempre although na problema ako, tapos nag-worry ako dun sa amo ko na pagagalitan niya ako, yung nakabangga sa akin, sobrang kalmado niya. Kasi yun yung problema dyan sa atin guys, dyan sa Pilipinas, minsan yung may kasalanan, yun pa ang galit. Bali yung na-experience ko dito guys, sobrang nagtaka ako, at saka nagpapasalamat kay Allah kasi hindi mainitin yung ulo niya. Siyempre first timer tayo guys, hindi natin alam yung ginagawa natin, hindi natin alam yung nangyayari. So alhamdulillah kasi na-experience natin na hindi tayo ang may kasalanan, dahil siya yung may kasalanan. Then after pala namin matapos yung pag-report nung accident guys, tinanong niya yung pangalan ko, sinabi rin niya yung pangalan niya sa akin. Bali nag-shake hands pa kami guys, and then sabi niya sa akin, thank you. Yun yung natanggap ko sa kanya, thank you. Sabi ko, thank you rin sir. Ayun, sabi niya pala sa akin, magamit mo pa yung sasakyan? I-try ko sir. Then tinanong ko pala sa kanya guys kung ano na yung susunod na gagawin ko. Sabi niya sa akin, umuwi ka na, hintayin mo na lang yung message nung Najem. Yun yung nangyari guys. So wala tayong idea kung ano yung mangyayari sa atin, dahil first timer tayo. Ito yung resulta ng pagiging first timer. Ang malaking pasalamat natin is hindi tayo ang may kasalanan. Tapos ang kagandahan dito guys, papuntang airport sa Dammam is wala talagang madaanan na traffic light. Wala ka talagang madadaanan na traffic light dito, kasi straight yung daan. Simula doon sa Alcobar hanggang sa airport na straight na siya. So napakadali lang. Kahit isang beses ka lang gumamit ng Google Map, pagkasunod niyan mapamiliarize mo na kung dito ka sa Dammam, Alcobar, or sa Alcobar or Dammam. Straight lang yung daan papuntang airport. Bali ayun guys, lapit na ako sa bahay.
hanggang dito na lang muna guys. Nandito na ako ngayon sa bahay guys. Alhamdulillah. Ayan guys, dumating na ako sa bahay. Salamat sa panonood. Maasalam.